Paano masisiyahan si Mrs. sa kama, isang gabay para sa mga mister. Ang kasiyahan ng asawa sa kama ay hindi lamang tungkol sa pisikal na akto, kundi pati na rin sa emosyonal na koneksyon, komunikasyon, at pag-unawa sa kanyang mga pangangailangan. Narito ang ilang mahahalagang puntos para matulungan si Mrs. na mas masarapan. 1. Komunikasyon ang susi. Mag-usap ng tapat at bukas, ito ang pinakamahalaga. Tanungin si Mrs. kung ano ang gusto niya, kung ano ang nakakapagpasarap sa kanya, at kung ano ang mga ayaw niya. Ang bawat babae ay magkakaiba, kaya ang pagtatanong ng direkta ay mas epektibo kaysa sa paghula-hula. Makinig ng mabuti, kapag nagsalita siya, pakinggan ng walang paghuhusga. Bigyan siya ng pagkakataong ipahayag ang kanyang sarili ng malaya. Gumamit ng verbal at non-verbal cues, habang nagtatalik, maging sensitibo sa kanyang mga ungol, hininga, at paggalaw. Ito ay mga palatandaan kung ano ang gusto niya. Maaari ka ring magtanong, masarap ba yan? O, gusto mo bang gawin pa natin ito? 2. Prioridad ang foreplay. Ang foreplay ay hindi opsyon, ito ay kailangan. Para sa karamihan ng kababaihan, ang direktang pagpasok ay hindi sapat para makaramdam ng matinding kasiyahan o orgasm. Kailangan ng sapat na oras at paghahanda ng katawan. Maglaan ng sapat na oras, ang foreplay ay maaaring tumagal ng 15 minuto o higit pa. Ito ay oras para magpakita ng pagmamahal at pagnanasa. Iba't ibang uri ng foreplay. Halik, magsimula sa malalim at mapusok na halik sa labi, leeg, at iba pang sensitibong bahagi ng katawan. Paghaplos at pagmamasahe, dahan-daang haplasan ang kanyang buong katawan, mula ulo hanggang paa. Maaaring magsimula sa likod, balikat, hita, at dahan-daang gumalaw patungo sa mga mas sensitibong bahagi. Pagdila at paghalik sa clitoris, ito ang pinakasensitibong bahagi ng babae at madalas ang susi sa kanyang orgasm. Matuto kung paano ito dilaan ng iba't ibang paraan mula sa banayad na pagdila hanggang sa mas mabilis at mas malalim na paggalaw, depende sa kung ano ang gusto niya. 3. Pag-unawa sa katawan ng babae. Ang clitoris ang susi sa kasiyahan, karamihan sa mga babae ay nangangailangan ng direktang stimulasyon sa clitoris para makaranas ng orgasm. Hindi lang basta sa loob ng ari. Mag-eksperimento sa mga posisyon, ang ilang posisyon ay mas nakakapagdulot ng clitoral stimulation kaysa sa iba. Halimbawa, ang woman on top o spunang positions ay maaaring magbigay ng mas maraming pagkakataon para sa clitoral contact. Maging mapagmasid, pansinin ang kanyang reaksyon sa iba't ibang galaw o paghawak. Kung nakikita mong nagugustuhan niya, ipagpatuloy mo. 4. Hindi lang pisikal ang kasiyahan. Emosyonal na koneksyon, ang pagmamahal, respeto, at pagpapahalaga sa labas ng kama ay may malaking epekto sa kanyang pagnanais sa loob ng kama. Kung nararamdaman niyang minamahal at pinahahalagahan siya, mas magiging bukas at malaya siya. Pakiramdam na kaakit-akit, puriin siya at iparamdam na kaakit-akit siya sa iyo. Ang pagiging komportable at confident sa sarili ay nakakatulong para mas makapag-enjoy siya. Pagiging malinis at maayos, mahalaga rin ang personal hygiene. Ang pagiging malinis ay nakakadagdag sa kagandahan ng karanasan. 5. Pasensya at pagiging walang paghuhusga. Huwag magmadali, ang pagmamadali ay kalaban ng kasiyahan. Maglaan ng sapat na oras at hayaan ang sandali na umunlad ng natural. Tanggapin ang pagkakaiba, hindi lahat ng araw ay pare-pareho ang kanyang libido. May mga pagkakataon na mas gusto niya at may mga pagkakataon na hindi. Maging maunawain. Maglibang at mag-enjoy, hindi dapat maging trabaho ang pakikipagtalik. Mag-enjoy kayong dalawa, mag-eksperimento, at huwag matakot na magtawanan o maging playful sa isa't isa. Ang pagiging mapagmasid, mapagmahal, at bukas sa komunikasyon ang magbibigay daan para mas masarapan si Mrs. sa kama. Tandaan, ang layunin ay magkaroon ng masarap at masayang karanasan kayong dalawa. May gusto ka bang malaman pa o linawin tungkol dito?